Nag-testing tayo ulit kahapon kasi walang araw no, wala si araw, walang. So ngayon, ito na yung controller niya. Ayan. So, na-connect na natin yung battery. Actually, dalawa ito, 24 volts. Kasi sa design natin, 24 volts. Output siya ng 220, no? So, 1,000 watts yung ano natin. So, yan. Ito yung mga panel niya. Isa lang muna kinabit natin. Kasi 300 watts. Total of 1,200 watts siya, no? Isa lang muna kasi 12 volts yung ano natin. So 12 volts kasi ang kaya niya is 480 watts. No, so kung sa 24 volts ito 40 amperes, ayan. 12 volts. Ano ba? 800 watts. So 400 watts lang sa 12 volts. Ayan, oh. Nakikita natin. So, isang panel, 300 watts. So, itong SRME, maganda ito, no? Kasi, pag nabaliktad mo dito, talagang mag-i-error siya ito. Ito yung read niya, yan. Error yan. So, ngayon, nakakunik na yung battery, yan. Mag-i-indicate yan siya. So, tapos ito yung solar panel natin, nag-i-indicate rin yan siya. So, itong maganda nito sa MPPT solar charging controller, no? So ito naman yung load niya dito. So tinisting lang natin para kung gumagana ba yung yung mga panel. So, ito na yun. Tapos ito yung save. So ito yung mga button kung magano ka. So naka ano tayo, no, naka gel battery. Yung ano natin, ginamit natin gel. So ayan. So ito yung ano niya, parang load yata, no? Ayan. So ayan, no, nakita natin nagbe-blink siya. So nagcha-charge siya. Ibig sabihin yan, pag nagbe-blink yung arrow niya, so you mean kumakarga siya. Ayan. So 1,000 watts kasi yung design natin dito. 24 volts, dalawang battery. So design natin na ano, bali ano ito, parallel. So, lalo na sa panel, sa board, parallel din ito. So ganito lang muna kasi pag pag ano natin, ilalagay natin sa railings. Ito yung railings niya. So ayan, umilaw na yung ano, tatlong yung parang bulb yan yung load. So mayroon, pwede na itong magamit. So umiilaw pala yan siya. So you mean may pundo na yung ano, pwede na siya pwede na siya konektahan ng load. Ito kasi yung load dito. Ayan. Pero itong system na ito, may ano ito, may inverter, may ito, solar charging. Kasi from DC to AC. So 1,000 watts yung panel, 40 amps naman ito. Tapos yung ano niya ito, power 2,000 watts yung inverter niya. So pwede ka na mag-connect dito ng ano, mga appliances. So base ka lang dyan sa 2,000 watts. Sorry, so 2,000 watts pala. Ayan. So yan, isi-set up natin ito. Abangan natin yung sa next. So testing lang ito kasi bukas isi-set up na natin ito. So yan, may maganda dito, may talagang para protection. May ano, may breaker din si battery, may breaker siya. So tatlo. So sa inverter mayroon din breaker. Para ano, safety. Tapos iwasan talaga mag-short ito. Ingat na ingat. Tapos pag mag-start ka, bago mo unahin mo na si battery ipapasok para hindi masira ito. Tapos pangalawa yung panel
dito. So talagang una siya. Yung pangalawa si panel. Ayan. So ito naman, ito yung para sa ano niya. Para sa solar heat niya. Fourteen. Ano ba yung 14? External temperature sampling interface. So yan. Para sa temperature ito pag mag-init na. Ayan.